Ito ha. Itong pagdinig na sa hearing sa sa House, nahuli ito. Mas nauna pa itong lumabas yung video ni Panelo. Okay? Bago pa ho lumabas yung pag-cancel di umano. Okay, ito. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, Yes? ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Okay. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Naku. Basta aaten siya. Oh. Ayan, nauna ho ito lumabas bago nagkaroon ng cancellation, no? Kasi, alam naman sabihin ni Panelo, ito na lang alam naman sabihin ni Panelo, attend siya pero cancel na. So, ibig sabihin nauna po talaga ito. Ngayon, ang problema kasi kay Panelo, kinwento niya pa itong kasunod. Kung hindi niya na sana kinwento ito, baka tinuloy pa yung hearing. Kaya lang, kinwento pa kasi ni Panelo. Ito talaga si Attorney Panelo, kinwento pa ito. Ito siguro, malamang, ito ang dahilan. Malamang. Yung kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado ron. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? Wala namang dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Ito, naku, patay tayo. Alam niyo, prosecutor pa ito. Nung fiscal pa siya. Yan ang mahirap dito kay... Kasi ba't mo kinwento to? Nangatog tuloy itong mga na ito Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao. Yung mali. Naku. Yung maling batas, basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 niya ito. 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong Grabe, judge ho ito Itong kalaban niya, hindi ho madaling yan. Maano siya dyan. Pero sabi niya, halika, barilan na lang tayo. Napaisip tuloy ako mga kababayan Gawin kaya ni Pangulong Duterte sa Congress yun? Sabihin niya, alam mo, mali kasi kayo. Gusto nyo, barilan na lang tayo dito sa labas. Kung gano'n din kaya ni Pangulong Duterte yung mga congressman natin, papatol kaya sila? O ba kaya sabihin, iko-contempt siya? Hindi contempt nyo. Di ba? Hindi kaya dito kaya natakot itong mga kasi iba ho talaga ito, iba ang presensya ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, matanda na yan. Pero pag yan dumating sa isang room o dumating sa isang function o restaurant talagang yung presensya mo, nararamdaman mo na wow, etong maman to talagang atapang-atao ito. Amo ng barilan yan.
Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar? Pinuntahan niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya, ha? Presidente na daw si Pangulong Duterte nito, ha? Pinuntahan daw niya, tapos pinaalis yung mga security niya. Grabe. Presidente siya. Alam mo, may kwento ako. Unya-unya. Pinuntahan niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ay, wala, nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang-isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ang barila. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo ano? Nakikwento sa akin ni Pangulong Duterte yan ng personal. Walang biro kasi nung nagkikwentuhan kami, nagsama-sama kami. Siyempre, medyo nakainom na ako kaya medyo relax na ako magtanong. Ay ko, sir. Kinuwento niya yan. Meron daw siyang kaibigan. Hindi naman kaibigan. Kakilala. Siya ko mayor noon time na yun. Tapos secretary ito. Itong gago daw itong secretary na ito eh. Ilang beses na nambuburaot sa kanila. Nung nagpunta, pinuntahan, pinatawag daw siya. Nung pinatawag siya, kaya nga doon niya hinamon ng barilan. As in, pinuntahan niya doon sa hotel. Etong secretary kasi pinapower trip siya. Patawagin nyo nga si Duterte. Sino ba yan? Ako secretary dito ng DILG. Matagal na ho ito ha. I think it was DILG kasi sila ang nakakasakop sa local government. Pinatawag daw si Duterte. Nung nalaman ni Duterte na pinatawag, as in, punta ka pala dito. Pinuntahan daw niya sa hotel. Kinuwento sa akin ni Pangulong Duterte personal. Sabi niya, hinamon niya talaga. Halika, barilan tayo dito sa labas. Nasa labas sila ng hotel doon eh. Tinawag niya doon, nandun pumarada sila. Barilan tayo dito sa labas. Wala daw imik. Talagang napunta dito yung betlog nung Kasi nga, akala niya kasi, siya na yung sekretary ng kasi. Siyempre, dati niya nang kaaway yun sa politika. Naging sekretary nung siya po ay mayor. Hindi po ito si Marojas, matagal na po ito. Doon siya na naghamon. Barilan tayo. Bumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Yun. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, I will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya. Hindi naman abogado. Kaya nabulyuan niya kasi mali ho eh. Alam niyo, pag mali. Huwag niyo nang pagpilitan. Correct. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawala yan. Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pabaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila ring killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka-mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya,
ang kanyang, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun ang nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. So ayan nga po ang sinabi ni Panelo, kaya sa tingin ko hindi naman sa hindi ko naman sinasabing literal na natakot kayo o umatras sa mga bayag ninyo, pero kasi siguro it is not a literal way of na umatras yung bayag nila, natakot sila literal. Hindi maybe politically natakot po sila kasi hindi nila alam kung saan sila lulugar. Just in case they will hear something that they do not like. Diba ho? Ano ibig ko sabihin? What if, kasi alam naman po natin ang purpose ng Quadcom na yan. To pin down the Dutertes. To pin down itong mga war on drugs. To pin down the senatoriables na kumusuporta sa kanya. Si Bongo, si Bato. Diba? Yan po ang purpose kung bakit sila gustong i-Quadcom. Ngayon, ang punto dito, paano kung makarinig sila that would somehow tatamaan yung kanilang mga witness o di kaya magbabago yung kanilang mga witness o kaya makakatulong sa mga Duterte yung madidinig nila. Hindi ho nila alam kung paano nila babarahin, kung paano nila approach. Kasi ngayon, alam naman po natin sa kamera, pag hindi nila gusto yung mga sagot ng mga resource person or witness nila, kino-contempt na ho nila kagad. Sinasabihan nilang sinungaling. Diba ho? Ganun ho sila Wala ho silang pakundangan. Ang layo po nila sa mga, lalong-lalo na nandyan yung isang rebelde. Pagka hindi niya nagustuhan yung sasabihin, matik yung contempt. Hindi nila alam kung paano nila gagawin yun kay Pangulong Duterte. Paano kung si Pangulong Duterte merong sinabing hindi nila type o hindi nila sasang-ayon o di kaya mabibilib ang taong bayan sa sasabihin ni Pangulong Duterte. Malamang kokontrahin ng mga congressman ito. Pero there are only two choices. Di ba? Banatan si Pangulong Duterte by contempt or just accept yung sinabi ni Pangulong Duterte. So, hindi nila alam kung paano i-approach. Maybe that's the reason why umatras ang kanilang mga bayag. Nagigets ninyo? Kasi this is a political move. Hindi ko sinasabing natakot lang ng takot ako, hindi ganun. Okay? We're joking on that part, pero doon sa totoong pangyayari, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Paano pa namin haharapin to? Contempt ba? Pag kinontempt namin, lalo kami malalagot. Pag pinabayaan naman namin, yung kwento, maiiba. Hindi yung gusto namin ng malalabas. Nagigets ninyo na talagang, kaya nga siguro sa tingin ko, what really happened was, nagulat sila. Kasi they were not expecting na a-attend. Nagulat sila, nakita nila sa social media, kumakalat na a-attend po ang Pangulong Duterte. At nung nakita rin nila itong kay Panelo. Kasi na po pala ito Hindi po pala ito live na interview ng News 5. Kinuha lang ng News 5. Ibig sabihin, galing ho sa ibang social media platform ho ito. Ibig sabihin, lumabas sa iba. Hindi lang po doon sa News 5. So late na nga po yun sa News 5. So ibig sabihin, malamang sa malamang, napanood ho ng Quadcom. And maybe because of that, napag-isip-isip nila, sandali, maguguluhan tayo sa kwento. Kailangan natin mag-meeting para alam natin kung ano yung sasagot natin sa bawat tanong magiging sagot ni Duterte. Yun ang sa tingin ko, kaya umatras ang mga yagballs nila.
Gets ninyo? Hindi nila alam eh. Hindi nila alam. Kasi yung tandaan ninyo, matalino si Pangulong Duterte. Hindi ko nila alam kung paano yung kokontrahin o di kaya sasalungatin yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Nakita nyo naman kung paano tablahin ni Pangulong Duterte si Ontiveros di ba? Payang-payaw si Ontiveros doon. Yung sinabi niyang, hindi ka kasi nag-local government Hindi ka kasi nag-mayor. Doon pa lang, wala na, laglag na ho. Laglag, hindi ko alam kung laglag panty o laglag. Hindi naman gano'n. Hindi ko alam kung paano, pero laglag ho si doon, si Ontiveros doon. Kaya siguro, ito yung naisip nila. Kasi, tandaan ninyo, the only reaction that we got from people, especially in the side of Tambi is, sinasabi nila na nasakop ni Duterte yung Senado. 'Di ba? Parang umangat si Duterte doon Yun talaga lahat na makikita mong komento mula sa mga against kay Duterte na mga politiko, gano'n na sinasabi. Na take over, yun na nga yung term na yun. Na take over ni Duterte yung Quadcom. So ibig pong sabihin simple lang. Takot sila that it will happen to them. Na ma-take over ni Duterte ang Quadcom. Baka hindi lang Quadcom. Baka yung buong Congress. Ma-take over na niya. Pagka inano siya dyan. Kinontem. Di ba po? So yun ang sa akin na sa tingin ko ang dahilan. Kayo na pong bahala. Kung ano sa tingin ninyo tunay na dahilan. Basta ako sa tingin ko, hindi pa ko kasi buo yung Nagulat sila Nashock sila. Na pa-attend pala Kailangan natin ayusin ng script. Hindi pa pwedeng ganto-ganto. Talang lalo na kung puro tanga tayong mga nagtatanong. Hindi, imagine niyo na lang to. Wala ko sinasabing tanga to pero imagine niyo with all the creativity in your mind, paano tatanungin ni Dan Fernandez si Duterte? Ay, gali. Paano tatanungin ni Abante si Pangulong Duterte? Isa pa, paano tatanungin ni Paduano si Duterte? Nakita naman po natin ang hina ng mga utak nito pagdating sa batas. Hindi walang biro. Ang hina po kasi ng utak nila, again, hindi ko sinasabing tanga sila. Wala po ako sinasabing tanga sila. Hindi ko po sinasabing tanga sila. Okay? Pero isang bagay yung sigurado tayo, mahina ang utak nila pagdating sa mga batas, proseso. Pero siguro yung palusutan, baka malakas sila. Hindi natin alam. Pero pagdating sa yung tunay na batas, hindi nila kaya, hindi nila carry. Iba tandaan ninyo, si Pangulong Duterte from piskal, mayor, naging congressman, at higit sa lahat, naging presidente. So, lahat ng pasikot-sikot ng batas, imposibleng hindi niya alam. At saka, alam mo, ang taong nag-aaral, hindi takot tumarap ng interview. Nagigets ninyo? Hindi, pag ikaw aral, ibig sabihin, kabisado mo. Research ka, well-research ka, alam mo yung sinasabi mo. Ikaw nagpatupad niyang war on drugs So, bago sa tingin nyo, bago niya ipinatupad yan, hindi niya alam ang mga laws that would govern or that would protect yung kanyang statement on war on drugs. Alam niya. Diyan po takot yung mga taga-kamera. Alam naman po natin mga taga-kamera. Ang alam lang niyan, magtanong ng, saan ka nagpakulay ng buhok? May parlor ba? May salon ba dito? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Yan ang mga alam lang nila Ewan ko, baka naman sinabihan ni Barber, sandali, parang talo tayo dito. Hindi kasi si Barbers kahit papaano, nakilala ko naman medyo may utak di ba? Siguro naisa-isip niya. Ito ba mga kasama ko magtatanong? Pambira, yari kami dito. So yun. Okay? So komento nyo dyan sa baba tapos i-share nyo na rin tong video. Alam nyo, malaking tulong lalong-lalo na po sa ating channel pag hindi nyo ini-skip yung ad. Sana po wag nyo i-skip, yun na lang po yung tulong natin sa channel na ito. At the same time, yung subscribe po kayo.
at i-share nyo, malaking tulong po sa akin yun, ha? Para po dito sa pagpapakalat pa po ng tama at tunay at walang inuurungang balita.